Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Welcome mga Katoon Fam! Recap muna tayo sa previous episode guys. Sa nakaraang episode napanood natin ang bagong skill na na-perfect ni Lo sa tulong ng mga advice ni Eddie. Tinulungan ni Eddie ang ating bida sa tamang paraan ng pagkontrol ng kanyang magulong prana at ito ang naging susi para ma-unleash ni Lo ang tunay na kakayahan ng kanyang second skill na Lotus Flower. Nakita natin na ang Lotus Flower ay binubuo ng napakaraming slashes at ito mismo ang nagpatumba sa malakas na halimaw na Brad Orc. Matapos nito, nalaman din natin na nagawa ni na Eddie at Owl na ma-infiltrate ang camp ni na Dalkan at Rosso at nalaman nila kung ano talaga ang kasamaan na pinaggagawa ng dalawa. Subalit hindi alam ni na Eddie at Owl na simula pa sa simula ay alam na ni Dalkan na may nagmamasid sa kanila. Kaya naman nag-decide ba ito na tapusin ang dalawa. Nagawa naman nilang makalayo ng panandalian. At ang sandaling iyon ay nagbigay ng opportunity kay Eddie na makapagpaputok ng isang arrow na may mensahe bago sila maabutan ng nagagalit na si Dalkan. At sa pagtatapos ng nakaraang episode, nag-decide na ang dalawa na harapin si Dalkan. Pero may bago tayong nakita sa dalawang ito guys. Sina Eddie at Owl pala ay marunong na rin gumamit ng prana. Kaya naman panoorin natin kung ano nga ang magiging resulta ng bakbakan nila Eddie at Owl laban kay Dalkan. Huwag nyo itong palampasin mga Katoon Fam. Tara, let's go! Simulan natin ang kwento sa ating bidang si Lo. Biglang napalingon si Lo sa kanyang likuran. Para bang nasense niya ang isang bagay. Tumingin siya sa langit at napatanong sa sarili kung nag-i-imagine lang ba siya sa kanyang naramdaman. Matapos nito, lumapit si Rook kay Lo at tinawag ang ating bida. Sinabi ni Rook na kanina pa niya iniisip ang tungkol sa Royal Horn. Sa tingin niya, dapat ay alagaan muna nilang dalawa ang Royal Horn pansamantala at dalhin ito sa bureau. Hindi na bago kay Rook ang pagpoprotekta sa isang magical beast, kaya pwede na itong ipaubaya ni Lo sa kanya. Sumagot naman si Lo na hindi daw uupo lang si Dalkan nang walang ginagawa, kaya ang tanging paraan para makaalis sila sa Azaban Forest na kasama ang Royal Horn ay ang talunin mismo si Dalkan mga Katoon Fam. Na-realize naman ito ni Rook kaya nag-agree siya sa ating bida. Nagmungkahi si Rook na may dalawang paraan para makalusot sa panganib na ito. Ang una ay ang makapag-submit ng report si Owl sa bureau at maghintay ng reinforcements. Pero si Dalkan ang kalaban nila ngayon, kaya magiging tricky ito. Ngunit kung may isang individual na katulad ni Mr. Blord ang available, maaaring madali ang taong ito na puntahan sila para tulungan agad. Subalit kung wala naman, ay matatagalan ang bureau na makapag-form ng isang malakas na team na pwedeng itapat kay Dalkan. Sumagot si Lo na si Dalkan ay mas magaling mag-control ng prana kumpara sa kanya. Dagdag pa ng ating bida na hindi siya confident na patuloy silang makakatakas kay Dalkan dahil sa kakayahan ng kalaban nilang makatrack ng kanilang lokasyon. Nag-agree naman si Rook sa sinabi ng ating bida guys. Nagsalita ulit si Rook ng may mabigat na boses at sinabi na ang pangalawang paraan upang makalusot sila ay simple lang. Kasunod nito ang pagseseryo ni Lo para makinig kay Rook. Pero dito na natin ito puputulin muna mga Katoon Fam. Alright, balikan na natin sina Eddie at Owl guys. Sa lugar na kinaroroonan nila ay binalot ng matinding liwanag at pressure ng prana na pinakawalan ni Dalkan. Nasurpresa si Dalkan sa kanyang nakita. Sina Eddie at Owl ay hindi niya nagawang paliparin sa kanyang ginawa. Dagdag pa ni Dalkan, ang dalawang insekto daw sa kanyang harapan ay nakakagamit din pala ng prana. Pero wait, explanation time muna guys. Para mas malinaw mga Katoon Fam, kamakailan lang naman ito ni na Eddie at Owl natutuhan. Sinabi noon ni Adol na karamihan sa tao ay nakakapag-awaken ng kanilang prana sa pamamagitan ng pagiging expert sa isang particular na larangan. Pero kung wala itong magti-trigger, ay hindi nila ito magagamit. Si Owl ay isang mercenary mga Katoon Fam, kaya salamat sa kanyang trabaho, mataas na talaga ang kanyang ability sa teamwork. Meron din siyang excellent na kakayahan para masukat ang lakas ng kanyang kalaban. Kaya naman sa mga nakaraang taon ay hindi pa siya nakaranas ng isang tunay na matinding pagsubok. Si Eddie naman guys ay ipinanganak na isang henyo mula sa sikat na clan ng mga archers. Dahil sa reputasyon ng kanilang pamilya, wala siyang naging kalaban na nagbigay sa kanya ng tunay na challenge. Pero dahil biniyayaan sila ng ganoon kalamangan, hindi nila naranasan na matalo man lang. Well, sa kabutihang palad ay nakaharap nila ang ating bidang si Lo, isang mabagsik na swordsman na estudyante ng pinakamalakas na knight at may nakakatakot na dami ng prana.
Ang karanasang iyon ay naging sapat na para ma-awaken ni na Owl at Eddie ang kanilang natutulog na prana. Okay, balik na tayo sa kwento mga Katoon Fam. Balot ng pulang prana, walang sinayang na sandali, si Owl ay mabilis siyang sumugod kay Dalkan. Agad niyang pinakawalan ng isang slash upang gupitin ang mga buhok ni Dalkan, subalit madali lang itong naiwasan ni Dalkan. Kasunod nito ang counter ni Dalkan na nagpakawala ng isang suntok sa mukha ni Owl mga sir. Pero madaling napari ni Owl ang atake ni Dalkan at sinundan pa niya ito ng isa pang atake na nablock naman ulit ni Dalkan mga Katoon Fam. Nagpatuloy ang exchanges ng dalawa sa kanilang mga atake mga sir. At sa moment na ito ay nakikipagsabayan na kay Dalkan si Owl. Na-realize ni Owl kung gaano kalakas ang boost na maibibigay ng prana sa isang gumagamit nito. Habang nagbabakbakan ng dalawa, balot din ng asul na prana, nagready naman ng kanyang pana si Eddie guys. Naisip ni Eddie na nagagawa niyang gumamit ng prana sa forest dati, pero ngayon lang niya nakita ang mga kulay nito. Dagdag pa habang may lumalabas na target lock sa kanyang mga mata, sa pamamagitan nito ay magagawa niyang magpaputok ng kanyang mga arrows ng mas effective at mas eksakto pa sa kanyang target. Kasunod nito ang pagpapaputok niya ng kanyang skill na tinatawag na pinpoint arrow mga Katoon Fam. At ganun nga, target ang gumagalaw sa bilis na si Dalkan, eksakto ang arrow sa target ni Eddie guys. Napansin naman ni Dalkan ang arrow na papalapit sa kanya at na-analyze ng villain na si Eddie ay nagpaputok ng kanyang atake sa eksaktong lugar kung saan siya pupunta. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Kaya naman, whoosh! Nagpakawala ng surge ng aura si Dalkan sa kanyang katawan upang i-repel ang atake ni Eddie mga sir. Matagumpay naman si Dalkan sa kanyang ginawa, pero may follow-up palang ginawa si Owl sa atake ni Eddie guys. Itinapon ni Owl ang isa pang smoke bomb sa kinaroroonan ni Dalkan. Mukhang favorite ni Dalkan ang smoke bomb mga Katoon Fam. Poof! Matagumpay na sumabog ito at agad na binalot ng usok ang paligid. Mabilis naman kumilos si Dalkan at agad siyang umalis sa usok. Subalit ang hindi niya alam, kasama pala ito sa plano ng dalawa. Kaya naman, nagulat si Dalkan dahil may isang arrow na matagumpay na tumama sa kanyang katawan mga sir. First blood. Lumingon si Dalkan sa kinaroroonan ni Eddie at na-analyze niya sa kanyang isipan na ginamit ni Eddie ang usok ng smoke bomb at nag-reposition sa itaas ng punong kahoy para maasinta siya ni Eddie kahit saan man siya pumunta. Kasunod naman ito ang pagdash ni Owl patungo kay Dalkan upang atakehin siya guys. Nakaiwas naman si Dalkan sa biglang pagsugod ni Owl habang nagpatuloy siya sa kanyang pag-analyze. Matapos daw mag-reposition at umatake ang marksman, mabilis daw na nagfa-follow up ang swordsman. Ang teamwork ng dalawang ito ay napakaswabe daw mga sir. Pero na-realize ni Dalkan na mukhang si Owl ang utak ng kanilang teamwork. Nakita niya ang mga kakaibang hand signals na ginagawa ni Owl. Dagdag pa niya na maiintindihan niya daw sila Eddie at Owl kung bibigyan pa niya sila ng sapat na oras. Pero si Owl daw ay magaling talagang mang-fake guys. Kaya naman, biglang tumigil si Dalkan mga sir at nagsalita na sumusuko na daw siya. Nagulat naman sina Owl at Eddie sa sinabi ng villain. Nagsalita ulit si Dalkan at sinabi na nakakapagod daw ang trabaho ng pagbebenta ng mga magical beast at pinagbibigyan lang niya sila Eddie at Owl dahil ayaw niyang sayangin ang kanyang lakas dito. Kasunod nito ang pagpapalabas niya ng evil vibes at killing intent. Hudyat na siya ay magsiseryoso na. Sinabi niya ng may malamig na boses kung naiintindihan ba ng mga insektong kaharap niya na ang kanilang mga tricks ay hindi sapat upang punan ang agwat ng kanilang mga lakas. Dahil sa sinabi ni Dalkan, naggalit si Owl at agad siyang sumugod habang sinisigaw na huwag daw silang minamaliit ni Dalkan. Kasabay naman nito ang pagpapatok ni Eddie ng kanyang arrow para sa follow-up guys. Subalit nang malapit na ang mga atake ni na Eddie at Owl kay Dalkan, bang! Isang napakabilis na jab ng suntok ang pinakawalan ni Dalkan na nagpahinto sa mga atake ng dalawa mga Katoon Fam. At dito natin makikita ang tunay na kakayahan ng kanyang rank pagdating sa fist speed. Ika-48 guys. Habang napatras si Owl sa ginawang pagsuntok ni Dalkan, biglang hinuli naman ni Dalkan ang dagger ni Owl. Parang isang tutubi lang ang paghuli ni Dalkan gamit ang isang kamay guys. Kasunod nito ang napakadaling pagbasag ni Dalkan ng dagger gamit ang parehong kamay na pinanghuning niya mga sir.
At dito natin mararamdaman ang tunay na kakayahan ng kanyang rank pagdating sa grip strength. Ika-19th mga Katoon Fam. Kasunod nito ang walang awang pagsipa ng napakalakas ni Dalkan sa natulalang si Owl na nagpatalsik sa kanya. At makikita natin ang damage na naidulot nito kay Owl mga sir. Nako, knockdown si Owl mga Katoon Fam. Dahil dito, napasigaw naman sa pag-aalala si Eddie kay Owl. Subalit nanlaki ang mata ni Eddie sa takot dahil ang puno kung saan siya naroon ay biglang binulot na pala ni Dalkan parang damo lang at iwinawasi ito na naging sanhi ng pagkatilapon ni Eddie mga sir. At dito natin mararamdaman ang tunay na kakayahan ni Dalkan pagdating sa powerlifting. Rank 7th, pang world class na level mga boss. Kahit wala ng lakas at bagsak na si Owl, nag-aalala pa rin siya sa sinipit ni Eddie guys. Subalit napansin siya ni Dalkan kaya lumapit ito sa nanghihinang si Owl at sarcastic na sinabi, buhay pa pala daw si Owl. At sayang naman kasi nasira na niya ang internal organs ni Owl kaya hindi na niya ito maibibenta pa. Dugtong pa ni Dalkan habang naghahanda ng kanyang kamao. Useless na daw sa kanya si Owl kaya mas mabuti na daw na mamatay na siya mga Katoon Fam. Subalit isang slash wave mula sa kawalan ang pumigil sa gagawin sanang pagtatapos ni Dalkan sa buhay ni Owl guys. Kasunod nito ang pagdating ng isang figura at nagsabi, salamat daw sa mensahe. Nakapunta siya dito agad bago mahuli ang lahat. Sumagot naman si Owl habang naaalala niya ang ginawa ni Eddie bago sila maabutan ni Dalkan. Kay Eddie daw magpasalamat ang taong dumating na ito. Iniinis naman si Dalkan sa taong dumating at painis pa itong sinabi na ikaw na naman. Habang nagpapalabas ng kanyang prana, sumagot naman itong figura ng may matatag na boses. Ang simpleng paraan para masolve ang lahat ay siya mismo ang tumalo kay Dalkan. At dito nga mga Katoon Fam, makikilala natin ang taong dumating. Walang iba kundi ang ating bidang si Lo Tully. Sa susunod na episode, magsisimula na ang pinakahinihintay nating bakbakan. Ang ika-2728th rank na adventurer na si Lo Tully laban sa ika-672nd na Dalkan Aerith. Malaking agwat sa ranking pero determinado ang ating bida. Kaya ba ni Lo na talunin ng isang 3-digit ranker na halos walang nagawa sina Eddie at Owl? At kumusta na nga kaya ang kalagayan ni Owl matapos ang lahat ng tinanggap niyang damage? Huwag palampasin ang susunod na kabanata, mga Katoon Fam. Abangan! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.